Sa paglapit ng Pasko, patok muli ang makukulay at matitingkad na Belen sa Tarlac. Buhay na buhay ang diwa ng Pasko sa 18th annual celebration ng Belenismo. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Hindi nagpaawat ang Northern Luzon Command sa Camp Civiliano Aquino sa kanilang entry sa taunang Belenismo ng Tarlac. Ilang beses na kasi silang nananalo o di kaya ay nakakukuha ng special award sa patimpalak ng pagandahan ng Belen. Ngayong taon, nakamamangha na naman ang kanilang disenyo. Inspired by the Shire setting na tirahan ng mga hobbit sa Lord of the Rings movie at nasa ilalim nito ang Belen. Ang mga materialis na gamit ay recycled styrofoam, plastic cups, and bottles. Ika-18th year na ng Belenismo Festival sa probinsya ng Tarlac. Maraming salamat sa suporta ninyo kasi nababalita sa buong mundo ang Belenismo nang dahil sa pagtangkilik ng media dito sa lalawigan ng Tarlac. Layo nito na maipakita ang tunay na diwa ng Belen. Ang payak na kapanganakan ni Jesus na nagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos at kaligtasan ng sangkatauhan na siyang tunay na halaga ng Kapaskuhan. Pag pumunta kayo sa bawat Belen, meron kayong nararamdaman na relationship ninyo sa Panginoon. Pangalawa, babalik at babalikan ninyo sa inyong gunita at alaala na ito ang kahalagahan ng Pasko. Makikita rin sa mga obra na sumunod sa rules ang mga kalahok na dapat 50% ng materyales na gagamitin ay recycled. Hindi lang Nolcom, mga simbahan at mga komunidad ang sumali sa Giant Belen Making Competition. Pati mga kilalang fast food chains nagpamalas din ng creativity and craftsmanship. Nakita ko po kung gaano kapagod yung paggawa pala nila. Sa 3 weeks po nila na pinagpaguran kahit na napakaliit na budget na ibigay namin sa kanila. Naging panahon na rin ang pagtutulungan ng mga Tarlakenyo ang paghahanda sa mga Belen. Tourist attraction na kasi ang Belenismo at isang economic driver na rin ng kanilang probinsya. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.